Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ay, palawak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ating Lord, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos na tayo po'y muling tinipon ng Panginoon upang muling ipaabot ang ating pagpapasalamat, pagpupuri, pagluluwa natin sa isang Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Glory to God. At sa hapon ito mga kapatid, tayo po ay tumayo. Ating pong basahin ang ito po ay sulat ng Haring David na sa panahon na po siya po ay kinakaharap na po mga kapatid yung bagay na hindi niya po inaasahan sa pinagkasala, ngunit ang ating Diyos ay mapagpatawad. Ating pong basahin sa Psalm 51:10-12. Pagkatapos nito, tayo po'y manalangin para sa itong pinipili. Psalm 51:10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Ay, ako'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat kami sa hapon ito na kami po'y muling tinipon mo upang muling ipaabot ang aming pagpapasalamat, ang aming mga pagpupuri. Salamat o Diyos sa pagbabago ng buhay, sa kapayapaan, sa kagalangan sa paglilingkod. Maging sa linggong ito, Panginoon, pati po ipinupubad ang aming mga pangangailangan at tunay na hindi pinagkulang sa amin. Ay yung habag, biyaya ay sumasagana sa amin sa bawat araw. Salamat, Panginoon. Narito kami, O Diyos, sa iyong mga lahat. Ikaw ang siyang manguna sa amin. Ayon po sa salita, amin pong nagbasa. Create me a clean heart, O God. Yes, Lord. Kami po'y patuloy na linisin ang aming mga puso upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga pag-aawit, ang aming mga pagpapuri, ang aming praise and worship, na mula sa aming mga puso, ang aming mga pagpapasalamat. Higit po sa lahat sa hapon ito, ang mga banal mong salita na aming pong patikigan, pagkain ng aming mga nagugutom mga kaluluwa. Ang iyong banal presensya ay sumaamin, ipadaman niyo po sa amin ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Open our hearts and mind. Let your presence, O Lord, fill us right now. By the power of the Holy Spirit, be with us in the name of Jesus. And we will say, Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. At tayo po ay praise God. Iulan natin ang ating mga kamay. Welcome ang mga anak ng Diyos. Puso ko masaya Sa
Sa hapon ito tayo ay magbibigay ng mga pagpupulit sa Diyos at dalawalhati na share ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, lalo na sa gift of life. Nung Wednesday, nagkaroon ng birthday celebration ng ating kapatid. Sa hapon ito ay muli ipapabot niya ang kanyang pagpapasalamat at ipagkagawa ng ating kapatid. Yes, po. Maupay nga tulog pa akong nga tanan. Unahan nga tanan, papasalamat ako nga dinaluwag kita nga nagkatiro para dayaw na nato na ang nga Diyos. Amen. Utulong pagpasalamatan na gift of life na ginhatag ako ng 53 years of existence. So, hindi nga akong ginahatag na kina-glorify ko nga praise ko ang goodness, ang love, ang care, ang unlimited chances na ginhatag natin buhay ng Diyos. Kung di hapon ko papasalamat ang mga blessings na umabot, blessings at tuloy na akong family. Of course, napapasalamat ako ng akong family, ang DCF family, having your prayers, love, and support. Natulog ako sinisirin na prayer is the key to everything. So, hangatanan sirin ko pa man, yan lang, paggamay na ko, unexpected blessing, di na pag-amabot. So, papasalamat ako ha Lord, nga tulog man na sirin na God provides. Basta i-pray mo lang. Just pray. Ihatak, isurrender mo everything. Kumbaga, hindi na lang kita maaro, pero maalam na ito ni Lord na natin desire sa aming kasing-kasing. So, surrender everything, and siring pa man, and plans that Ginoo is better than our plans. So, natanan ini akong o-offer nato na buhay nga Diyos nga walang sawang magmahal sa atin. So, papasalamat niya pa po ang mga lessons, mistakes, struggles, blessings, everything. Matanan dapat ato ni papasalamat na niya. We should always be grateful. Ano man nato gitatahak nga problema, atong ano may maupay man, blessings man, dapat thankful kita. Kasi ni Lord na tanayin, ako na ko control ha atong kinatawag. Sa ating Panginoon, sa pasasalamat ng ating kapatid. Sino pa? Praise God. Sino pa ang mga kapatid? Magpapasalamat. Ako na lang. Amen. Ako na akong last mga kapatid. So, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon. Sabi pa nga, yan palagi natin ipinipreach, sinasabi sa pagsubok at pagpapala tayo nagpapasalamat. Amen? In everything, give thanks. So, sa ating buhay ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kami iniwan ng ating Panginoon. Although yung aking beloved father ko ay pahuway na niya, kadayunan. Pero marama ko na ada diya, dinuulan labi nga maarang haya makabugtuan ko. So, ginapasalamatan ito, may tungod itong tao na ginamit nga mahimugso ako kalibutan. So, naghahatag ako ng mga example. Sino pa nga ni daily or waray perfect nga tao, waray perfect nga tatay, waray perfect. Itaon tanara ito mga mag-upay niya ng mga nahimo ng amot ko.
Itong diri, isang hino mga tao may kita masasiling nga guwapo pero may mga pero. Kung ba ang kabutan ko, natin ko kaulaan, mga bagay na maupay, mahaiya ang kabutan ko. So, pila ka oras siguro kami ng hetero, kung makabutuan ko, kami takluban. Tapos, praise God, ang gawin na asikaso, pero algal pa man, kalimutan naman niya ang kabutan ko. So, pinapasalamatan ko ito ng atong Panginoon na diri amin kita masubok. Amen. Pero, may ko pinipipreach ini. Pag pipipreach ako ito yung sugat, may mga matay. Ikini-encourage ko ang mga kapatiran na samtang kita may kinabuhi pa, samtang kita may kusog pa, pag-alagad kita sa Diyos. Pero ito, pag inaasay na ko mag-preach, may mga may patay. So, pero ito nag-encourage. Ako mismo na-encourage sa katapulugaling na samtang may kusog pa kita, may ginhawa pa, pag-alagad kita sa Diyos. Kaya umabot nga ng punto mo, dead end na, oray na. So sa inyong Bible, the dead praise na. Hindi na po tayo makakapagpuri. Yung patay dito, hindi na makapagpuri sa Diyos. So, I encourage ang bawat mga kapatid na maging mga young people, tayong lahat, na samtang kitatagan pa kita give na life ng Diyos, ibuhos tayo ni gamitin tayo niya pag-ampo, gamitin tayo niya kapag serve niya pagpangalagad ating ganahan ng Diyos. Amen! So, tanan ko, himaya para lamang atong gamahan ng Diyos. Thank you, praise God. So, kung maray na makabugtuan ko, tapos naman natin din tayo ang Ginoo, itong mga testimony nato, kung hindi pa mga marurod ka kung maray na, ato yung yadayawon, simbahon ng Diyos, bilagi mga pagkanta, pagpalapak, paglukso, para lamang atong ganahan ng Diyos. Ano yung tawagan ng worship ito? Hallelujah. Amen. Handa na ba ang lahat para purihin ang ating buhay na Diyos? Amen. Kanta natin, sabi dito is malaya. So, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Malaya tayong purihin siya. Kasi malaya din naman ang Diyos na nagbibigay sa atin ng mga miracles natin. Minsan, mga unexpected na mga At saka, kahit mabigat yung puso natin, ang sarap-sarap purihin ng ating Panginoon. Kasi nakikita ng Panginoon na yun na talaga natin siya. Sa puso natin, siya talaga ang mauna. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God!
Hallelujah.
niyo, Lord. Ipupurihin ko at sasabayan. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Hallelujah. Tunay na ikaw ang aming dakilang Diyos, karapat-dapat sa aming magsimba at papuri. Oh, glory, hallelujah. Dakilang ngalan mo, Panginoon. Itatanghal ka, o aming Diyos. Ika'y dakila. Ika'y dakila, Diyos. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay parang sa'yo. Salamat sa dakilang pag-ibig. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko
Okay, kids, you're now dismissed. Ano itong mga pencil na ako? Okay naman. Ha? May mga pencil. Okay guys, good afternoon. Ito na naman ako. Well, anyways, ang title ng message natin ngayon is Death. Makokontrol ko ba? Kalimutan ko yun. Okay. Alright, okay. So, yan ang title ng message natin ngayon, ang Holy Spirit at ikaw. Okay? Bible verse na gamitin natin is open up your Bible sa John 14. Mahaba yan, John 14, 1-27. Go through tayo sa mga verses na yan as we move along with our message. Okay? But before we start, bayanin kita. Father God, thank you Lord for this time. Putting me up here again, Lord, to teach. Mag-aaral po kami muli ng salita niyo, O Lord. We pray that your Holy Spirit will open our hearts, our minds, to receive your word today. Speak to us now through the pages of the Scriptures, your word, Bible. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa John 14 kita, John 14, mas madali kung nandyan yung cheat, di ba? It helps. Later nyo na lang, markahan yung mga Bibles nyo para talaga you can go back and refer back to it. The Bible says, we have a Father in heaven. Nagi ba kayo? Amen. Amen. Actually, ito ni Jesus Christ sa atin. Alam natin ang Lord's Prayer, di ba? How does it start? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. Okay. Anyways, that proves that we have a Father in heaven. Jesus Christ himself said that. Kung natatandaan niyo yung story sa prodigal son, Jesus told us, he compared God the Father who had two sons, di ba? Makikita niya sa Luke 15. Go along na lang kayo sa sheets, ha? In chronological, in order naman yan, eh. Okay? He compared God, a father, to a father who had two sons. By the way, hindi about prodigal son ang ituturo ko ngayon, ha? Nagre-refer lang tayo dito. Ang study natin ngayon is about the Holy Spirit. One of the sons, lumayas ito, dala ang share ng yaman ng tatay niya. He went astray. Namingaw si daddy sa kanyang anak and wishing na bumalik ito. Typical of a loving God, di ba? Or a loving father. Ang depiction ng story nito. So dito, God is presented to us as a father. But here also, God is also presented to us as the Son. Sabi nga ni Jesus, he that has seen me has seen the Father. Hindi ba kayo nag-wonder? Ang daming depiction na buhay ni Jesus Christ. May blonde, may brunette, may curly hair, kung ano-ano pa. Diba? Pero, haven't you noticed, not one of the disciples or apostles, siguro may panahon na marunong sila mag-drawing, you know? But they never made a drawing or sketch mata of Jesus Christ. Bakit nga ba? Okay, bakit? Kasi may purpose sila sa buhay nila. Their objective is to spread the gospel. Hindi yung mga ganon-ganon. Yung mga nakikita nyo ngayon, hindi yan sa atin. That's the other churches. Let's say the Roman Catholic Church. They like traditions, they like relics, they like rituals or whatever. You know? Hindi yan sa atin. Although, at that time, meron na siguro papel
ang paper, di ba? May manuscripts na nga, may mga scribes, yung mga nagtutulak ng mga kung anong nangyayari in the past. Tawag doon scribes. They put down everything that what happened in the past. Okay? Pero hindi talaga sila. Hindi talaga gumawa ng sketch ang mukha ng Jesus Christ. At sabi ni Jesus sa mga disciples, kung ano ang nakikita niyo sa akin, nakita niyo na rin sa Ama. May mga grupo ngayon na they do not accept Jesus Christ as God. Right? Mag-iingat kayo sa mga grupo. You know, if you happen to encounter a group and claim that hindi God si Jesus Christ, stay away kayo. Okay? Dito sa church natin, as per ang pag-usapan ng Brother Rosner, we need to educate our group about the danger of the so-called Christians around us. Okay? Maliit lang tayo na grupo, but we adhere to the basic talaga, you know, of what the Word of God teaches. Kaya mag-ingat tayo. We need to equip, as napag-usapan namin, our group to discern the truth from the false teachings out there. Maraming nila yan. But, sa ating grupo, Jesus is God. Do you guys agree? Say amen. 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 Okay. And to prove Jesus is God, hanapin mo ito sa Biblia mo. Actually, nakasulat na dyan yung mga verses na Jesus Christ is God. Nag-research ako, then I came up with all this. Actually, yung mga naandyan, I researched that, pero mayroon pa ako na-discover as I was reviewing my message. You know? If you go to Hebrews, go to Hebrews right now. Go to the book of Hebrews. I just discovered it. You want to grab a Bible, but look it up. Go to the book of Hebrews, chapter 1. Wala na yan sa papel, ha? Hebrews chapter 1. Okay, Hebrews chapter 1, actually this is from verse 1 to 12. Pero ang titingnan natin dito is 8 to 10. Kayo na lang mamaya mag-dig up later sa full context. Andiyan na kayo? Hebrews. Dito, nagsasalita ang Ama, the Father, nagsasalita dito. Basahin ko ha, or you can go along. Pero sinabi niya tungkol sa anak. Again, this is the Father talking about Jesus Christ. Walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. God the Father calls him, Jesus Christ, God. So what does it prove? Jesus is God in the beginning up to now. Diba? Namumuno kang may katurungan sa iyong kaharian. Sa verse 9, mahal mo ang matuwid at galit ka sa masama. Kaya ang Diyos, referring to Jesus Christ, ang Diyos mo ang pumili sa iyo at pinasaya niya at binigyan ng karangalan higit pa sa natanggap ng mga kasama mo. Okay? So, imagine that. That proves Jesus is God. Because God the Father calls Jesus God. Diba? Anyway, so, ayan ang i-presenta nyo, yung mga nakalista dyan ngayon. Present that mayroong, hopefully na, kung mayroon kayo may encounter na makikipag-argue sa inyo, hindi naman Diyos si Jesus Christ. Yeah, pakita nyo yan. And then this, Hebrews 8, sabihin nyo, ang God the Father mismo, nagsabi, Diyos si Jesus Christ. How can you refute that? Diba? Nandiyan na mismo. You know? I remember sometime in the 1990s, I was invited to speak sa crusade. This was conducted by Pastor Ferds of Revelation Ministries sa May Highway and also by Pastor Lemuel of Assembly of God, May Alabama. After the crusade, natatanda ko, when I got home, a distant relative approached me and, started to debate me. Membro siya ng IMC.
Bagito pa ako. I was a newbie because 1990 pa lang ito. No? I was a newbie back there, so I know little about apologetics. Apologetics refers to defending your faith. Apologies. I would like to be an apologist. There's so many in the Facebook right now. Apologetics and tawag dyan. So anyway, nag-discuss kami and medyo bagito rin siya. Eventually, I cornered him. So he stood up, sabi na, alis muna ako. Pagbalik niya, dala na niya ang pastor niya. Okay? So when he came back, I talked with the pastor. Of course, like I said, bagito pa ako that time. But I know the basic of the Bible. Ang Bible, it says, talks about how we're going to be saved. And I discussed that with the pastor. Pero of course, mahirap tuklahin dahil they stick to their own theology. Kaya hindi kami nagkasundo. Okay? Kasi number one, for them, salvation is through the church only. Mapapalangit ka lang kung membro ka ng simbahan nila. Otherwise, you're going to hell. Ayan ang contention nila. So, mag-iingat kayo dyan. Okay? Ito ang mga grupo, Catholics, they claim that we are a separate brethren. Pero hindi pa rin tayo saved kasi hindi na tayo membro ng Catholic Church. Okay? The Mormons, ha? Jehovah's Witnesses, INC, Oneness, Pentecostals, and the UPC, they claim na simbahan ka na lang masisave. And if you're not a member of their church, hindi ako ka. Okay ka na lang. But, ganun ba tulong ni Jesus Christ? Anong sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. Wala siyang sinasabi, you have to go to the Catholic, the Mormons, Jehovah's, mga ganun. Sabi lang na, I am the way. Very simple. Diba? Bakit ba talaga pinapahirapan? Kasi, ang trabaho ng demonyo is to deceive people. Okay? Kaya itong mga tungkol ko nangyayari ko. They're there. Wala tayong magagawa. And then they also claim that Jesus Christ is not God na. Except for the Catholic Church, na Trinitarian, katulad natin, they believe in God, Father, and Son. But aside from the Bible, they have what they call catechism. Catechism is lista ng mga traditions nila. The Bible will not hold by itself unless it is, unless the catechism is beside the Bible. The Mormons has the Book of Mormons. Diba? They have that. Mayroon pa yan. Tatlo actually ang nire-refer na. So the Bible is not absolute truth for them. Mayroon pa mga dagdag. Okay? So, ang tanong, is it a sin not to accept Jesus Christ as God? Is it a sin? Yes. Hindi yan wala kang tulog dyan. Jesus Christ Himself said it sa John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. Puro kayo ang yan. Actually, in the Gospel of John, may itong I ams na sinabi si Jesus Christ. So refer to the paper, to that sheet. The 7 statements na sinabi ni Jesus Christ na I am. Sabi niya, I am the bread of life. Hindi ko na lang sa pukod ng iba. Nandiyan naman. Tingnan ko na lang ito. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. And I am the true vine. Okay? I am. Sabi ni Jesus Christ. And to add to that, if you go to Revelation 1:8, anong sabi niya? If you know that passage, Revelation 1:8, sabi ni Jesus Christ Himself, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty God. So I am. Siguro next time we can study about this, the I am of Jesus Christ. Anyways, God walked among us. Kasama-sama siya ng mga disipulo niya. Imagine
You walking with Jesus Christ, you know, how wonderful would that be, di ba? Cool na cool. Kasama ko Jesus Christ, you know. But I think, sa akin lang ito yung mga disciples noon, they were not fully convinced that time na all along na Jesus Christ was God. In fact, if we go back sometime after Jesus Christ was crucified, Thomas himself, go refer to your sheet, to John 20, 24-31, Thomas doubted, you know, Thomas doubted. Ang isa pa, John the Baptist himself wasn't sure. Nagduda sila. So John the Baptist, pinapunta niya ang mga tauhan niya kay Jesus Christ. Nagtatanong si John, kung ikaw nga ba talagang Messiah? Imagine that, okay? So doubting is not necessarily bad, okay? It just means you're thinking, you know, nagtiting ka kung tama ba talaga. Kasi mga iba talaga sigurista. But, what did Jesus Christ say? Blessed are those who believe though they see not. We haven't seen God yet, di ba? But, how do we live? We live by faith. We believe Jesus Christ is here right now with us. Amen? Tayo, we are blessed na hindi na tayo nagbubong na pinagdaanan ng mga disipulo. They have been with Jesus, but they were on a stage na almost convinced pa sila. Tayo, basahin na natin Biblia with the guidance of the Holy Spirit. Alam na natin ang buong kabuuan, di ba? But meron pa rin talaga mga grupo na they deny and they insist Jesus is God. Okay? So going back to our study, ito si Jesus Christ, He got hungry, He was thirsty, He got tired. Sabihin mo siguro, bakit yan? Bakit nagugutom na lang, natapapagod? You know? Diba? Well, God became man for us for the sole purpose of redeeming us sa mga kasalanan natin. Mission niya mismo ni Jesus Christ. God the Father sent His Son, Jesus Christ, to come to this world, become a man, and to what? To hang on the cross to redeem mankind. He was the sacrificial lamb ng Diyos. Noong unang panahon kasi, nung nasa langit pa si Jesus, the way people would atone or mapasaylo ba ito, mapapahingi ng pasayluhan, okay, na mga kasalanan na is to offer animal sacrifices. Di ba? But, itong mga ginagawa nila ito, temporary fix lang ito, hindi talaga ito permanent na once, katulad na sa atin, na once we accept Jesus Christ is there, you know, follow up mo na lang, okay? Pero maski itong mga ginagawa nila, itong mga sacrifices na sacrifices, corrupted yan. Kung may corruption na ito, mga ginagawa ng tao, meron din noon, nagsimula yan noon actually. Kung may pera ka, here we go again. Kung may pera ka, you can buy the best lamb, you know, yung tinatawag na unblemished, almost perfect lamb, okay? Kung wala ka namang pera, maya ka na lang, di ba? Hindi mayang, basta maya na lang, yung masasacrifice mo, okay? Pero sa atin, of course, we don't practice that. So si Jesus, God experienced joy, anger, and all the things experienced as human beings. But of course, He never sinned. Okay? He is the Son of God the Father. Okay, dito na tayo sa lesson natin today. Actually, binibigyan ko lang kayo ng background. But we have the Father, we have the Son, and we have the Holy Spirit. For a while I thought of beginning with the Father, and then later on studying about Jesus Christ and the Holy Spirit. Pero somehow, how do you say it? Involving Lord sa akin na start with the Holy Spirit. So now, ito na tayo sa Holy Spirit natin muna. So there is the Holy Spirit. Okay? God is a triune God, the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Again, big deal ito sa mga ibang well-funded na religious group. The Holy Spirit. Sa King James Version ha, maganda pakinggan eh. The Holy Ghost. Hindi Casper ha, the Holy Ghost. Ayan ang sa King James, diba? The Holy Ghost. Again, Jehovah's Witness and Iglesia ni Cristo claims that the Holy Spirit is a force. Like sa Star Wars pa, may the force be with you. Ganon. Ganon na kanilang claim. The Holy Spirit for them is a force. So, does the Bible say ang Holy Spirit is a force? No. Okay? The Bible compares the Holy Spirit as a wind, hangin, a fire. Kung natatandaan nyo sa Acts 2, sa Acts 2 dito, lumapag yung Holy Spirit in a tongue-like fire sa mga ulo nila. So, if you want to research that, Acts 2, diyan nagbinigay ng Diyos ng Holy Spirit sa kanila in a tongue-like fire. Okay? And the Holy Spirit came on Jesus Christ like a dove. Okay? Pero ang Biblia is very clear that the Holy Spirit has also a distinct personality. The main thing is the Holy Spirit is God. So, God ang Holy Spirit. Nagkakasala na tayo sa Holy Spirit. We commit specific sins against the Holy Spirit. Like, number one, I think I can put that down, right? Number one, grieving the Holy Spirit. Yung bigyan mo ng sama ng loob ang Holy Spirit, nagdadalang happy ito. Do not grieve the Holy Spirit. Nandiyan sa Ephesians 4:30. Number two, quenching. Ni-research ko ito, quenching, ang hirap eh. Sa Tagalog, the closest is pawikin. I don't know sa waray. Quench, yung parang pinipigilan mo ba? Quenching the Holy Spirit. Sa 1 Thessalonians 5:19. Sabi dyan, do not suppress or ignore the Holy Spirit in your life. Okay? Number 3, resisting. Sinusuway ang Holy Spirit sa Acts 7:51. Rejection of the message was tantamount to resisting the Holy Spirit. Ang ito ang bigyan. Number 4, blaspheming or lapastanganin ang Holy Spirit sa Matthew 12:31-32. Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, pero blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. That is the greatest sin talaga na hindi ka mapapatawad. Yung sa Ten Commandments, okay, kung natatandaan yung Ten Commandments nyo, the Bible says, alam niyo yung, ako hindi ko nga memorize ang Ten Commandments at puro lang. But I know the first 4 talks about our relationship with Jesus Christ. I think I discussed this last time, di ba? And then the last 6 talks about your relationship with your neighbor. Ayan lang, simple lang yan. Pero the Bible says, if you break one of the law, the Ten Commandments, you break it all. So, nagagawa niyo ba na kukumpleto yung Ten Commandments? No. Okay? Petty sins is still a sin. Okay? You know, pumapasok ang demonyo sa minds natin. Hindi yan kasalanan. Unless you act on it or you play along with the temptation sa mind niyo. Okay? So if you break one of the law, the Ten Commandments, you break them all. But we're not into that anymore. We are not in the Old Covenant, we are in the New Covenant or in the New Testament. Which Jesus Christ said, sabi niya, dalawa lang ang kamansiyan. Love God with all your heart, soul, and mind. And number 2 is love your neighbor. Simple lang. God simplified everything. Pero nowadays, it's very complicated. Why? Trabaho yan ang demon mo eh. You know, to this point, you guys, alam nyo, you really need to study the Bible. Kasi ang demon nyo, alam yan, Bible. Right? Am I right? It's there.
Nagpo-quote pa nga siya ng mga passages sa Bible. Kaya kung alam ng demonyo, dapat malaman nyo rin. You know, it's important to know the Bible. Okay? Kasi pag pumasok ang demonyo sa ulo nyo, how do you defend yourself? Either you can quote the Bible, and you say, you know, ano ba yung pag? Sorry, senior moment. How is that? Or I rebuke you. Di ba? I rebuke you. Okay? Ganun lang. Kaya importante talaga na mag-aral tayo sa Biblia. Okay? So, blaspheming the Holy Spirit, yan ang unforgivable sin. Si Rochelle, wife ko, nagdadalang hati yan sa girlfriend ko. Because, why? May relationship kami. Pero, pag may nasalubong ako sa highway na banban, nasa harapan ko na kasi nag-overtake. Hindi ako nagdadalang hati, nagpapantik-teng ako, magbubuguan na kami. You know? Why is that? Because I don't have a relationship with that guy. Galit ang pumapasok sa ulo ko. Okay? Ganun din ang ginagawa natin sa Holy Spirit paminsan. You know, na-offended siya, na-offend siya. We can grieve the Holy Spirit, nagdadalang hati siya. Remember, the Holy Spirit, tao rin yan. Okay? God rin yan, hindi ko sabihin. You know, He's part of the triune God. The Father, the Son, the Holy Spirit. So we can offend God the Holy Spirit as much as we can offend God the Father and God the Son. Okay? Pero bakit nga ba? What is the purpose of the Holy Spirit? Bakit siya nandito? Ano ang purpose niya? Ano ang gusto niya sa buhay natin? So dito sa John 14, 1 to 3, okay, you can go through na sa mga verses dyan. Sa John 14, 1 to 3, sa verse 1, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Pauuna ako doon para i-ready ang lugar niyo. Di ko ito sasabihin kung hindi totoo. Sa verse 3, pag na-ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Tapos magkakasama na tayo sa lugar ng nasa na ito. Very comforting words of Jesus Christ. Very hopeful for us. I will have my own room. You know, re-request ko siguro may jacuzzi para sa tuhod ko, may bathtub, kasi yung, pero hindi na ako mag-worry niyan. Once I'm in heaven, you are made anew, di ba? Wala niya mga ailments mo, itong bungi ko, full set of teeth na yan. Okay? So that's how it is. Pupunta ang Diyos sa langit to prepare a place for us. That's not how it is. I will come back and take you to be with me. Okay? Ang panahon natin ngayon, napakagulo na. Gera dito, gera doon. Corruption sa Pilipinas, nararamdaman natin ngayon, is getting worse. Nagsasuffer mga tao. Lalong naghihirap ang mga mahihirap dahil sa corrupt na leaders natin. And it will only get worse. Okay? Kawawa ang next generations. I'm sorry guys, but you have to live through it. But don't worry, the Holy Spirit is there for you. Kaya nga, yan ang purpose dyan. But ito nabilin sa atin, Jesus Christ, and this gives us hope. Though we live in this world right now, pero temporary lang ini. Okay? Ang eternal at permanent world natin is sa kingdom of Jesus Christ. Diri kingdom hall of Jehovah Witness, idahal ay bigat. Baka magkamali ka sa dito. We live in this world now, pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-worry. Manamit kayo sa Diyos at sa akin. Now, jumping up to verse 16 of John 14, sabi ni Jesus, okay, Mandoy. Doy? Hello? Nagkabaho ba? Okay. Hindi man nagpupan. Napagod yung crowd. Ayan. Okay. So, John 14:16, sabi ni Jesus
Christ dito, kakausapin ko ang Ama at padala ang Holy Spirit sa inyo para lagi niyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. Sa verse 17, sabi niya, siya ang Espiritu na nagre-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakakilala ng mga tao. Pero, kilala niyo ang Holy Spirit kasi kasama niyo siya at siya ay nasa inyo. Okay? See? Ang sarap pakinggan na we have the Holy Spirit. But that is only for believers. Ha? So verse 18 to 27, if you want to read along, can you guys see it? Can you read it? Okay, let me okay. Kaya niyo ba basahin? Okay, let's read together. Verse 18 simula. Pagkalis ko, hindi kayo mauulitan. Babalik ako sa inyo. Sandali na at di na ako makikita ng mundo. Pero makikita niyo ako. Mabubuhay din kayo kasi buhay ako. Sa araw na yun, malalaman niyo na nasa Ama ko. Nasa akin kayo at nasa inyo ako. Kung mahal niyo ako, tatanggapin at susundin niyo ang mga utos ko. Mamahalin at Tatay ko ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ko rin sila at mapapakilala ko sa kanila. Sinabi naman ni Judas, hindi si Judas Iscariot. Paano yun, Lord? Mapapakilala mo ang sarili mo sa amin, pero hindi sa mundo. Sinagot siya ni Jesus, susunod sa mga teachings ko ang nagmamahal sa akin. Mamahalin sila ng Tatay ko, tapos pupunta kami ng Tatay ko sa kanila at mamubuhay kami kasama nila. Pero yung mga hindi nagmamahal sa akin, hindi sila sumusunod sa mga teachings ko. Hindi galing sa akin ang mga naging teachings. Pero galing ng mga ito sa Ama na nagdala sa akin. Sinasabi ko ang kasama niyo ako. Magdadating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Ipapadala siya sa mga kasamahan ko. Ituturo at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng mga sinabi ko. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ko kaya ng ibibigay ng mundo. So, at kayong matakot o mabuhay. Amen. Okay, so dito sa mga verses na ito, sinasabi ni Jesus sa mga disciples niya at sa atin na rin, okay? Aalis ako. Una, hindi kayo makakapagod. Okay? Pero huwag kayo malungkot at mangamba kasi aalis ako para i-prepare ang mga lugar niyo sa langit. Tapos, babalik ulit ako to receive you to myself. Pero in the meantime, hindi ko kayo iiwan alone. Okay? Hindi po kayo iiwan na comfortless, hopeless, helpless. Ipapadala ko ang Holy Spirit. Okay? Sa verse 16, sabi ni Jesus, kakausapin ko ang Ama, padala ang Holy Spirit sa inyo para lagi niyo siya makasama at tutulungan niya kayo. Sa English, ang equivalent ng Holy Spirit is helper. Okay? Sa Greek, ang helper is translated as parakletos. Parakletos. It means one who is called alongside to help. And another translation for that is an advocate or tagapagtanggol. So, parakletos, Holy Spirit. Parang parakit. Parakit. Diba? Parakit is a form, napag-usapan namin the other day. Parakit are a smaller version of parang. Matanda rin sila. Okay? Actually, there's this story. Mayroon akong pamilya, Christian nila. One day they went to church. Naparikit na naiwan sa bahay. Ninuuban sila. May pumasok ng magnanakaw. Nung nasa loob na yung magnanakaw, sabi ng Juan Parakit, Jesus is watching. Na-amuse yung Parakit. Tuloy-tuloy pa rin siya pag nanakaw. Mamaya-maya ulit sabi ng Parakit, Jesus is watching you.
medyo na-annoying na yung magnanakaw. For the third time, sabi ng parakit, Jesus is watching. Wala, hindi na siya pinansin na magnanakaw, mamaya-maya mo. Don't get him, Jesus! May asa ka na. Joke lang. Anyways, nawala tuloy ako. Another translation puts it this way. Another friend for you. Okay? Grabe yung mga privileges ng mga disciples mo. Noong they walk with Jesus, siguro inaakbayan pa na si Jesus Christ that time. Nasa baybayon sila. Kasi nasa Sea of Galilee sila lagi. Di ba? Sa may dagat sila. How privileged they were. Nakakahinumulan na si Jesus Christ, day in and day out, salo-salo sila ng pagkain. What a wonderful group to member ka ng grupo nila, di ba? But then sabi ni Jesus, alis na ako soon, and I will send you the Holy Spirit. And the Holy Spirit will work on you, on your life. He will seal you, He will guide you, and He will be your advocate or tagapagtanggol. He will empower you and He will fill you again and again. Kaya nga, in the morning when you start your prayer, always ask the Lord to indwell you and fill you up with the Holy Spirit. Every day. Focus ko niya ni Jesus Christ sa akin. Ang Holy Spirit is parang abogado. Pinag-aaralan niya ang kaso mo. And defends you from the accuser, the devil. Okay? Sa John 1 John 2:1, sabi diyan, mga anak ko, isinutulan ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo magkasala. Pero kung meron kang magkasala, may nakikiusap sa Ama para sa atin si Jesus Christ na walang kasalanan. So sino ba talaga abogado natin? Si Jesus Christ? Hindi. Or on the Holy Spirit. Both of them, actually. Yan ang dream team. Kung natatandaan niyo yung dream team, di ba? 1992 Olympics sa Barcelona, Spain. That was the first time na inallow na Olympics na professional players sa basketball can play sa Olympics. So what did the US do? They gathered all the best players of America. Michael Jordan, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic Johnson, Scottie Pippen, tinambakan lang nakakalaban na by 30 to 50 points. And they won gold, of course. Ang galing nila. Pero, sa ngayon, meron tayong one dream team. Okay? Ang dream team natin is Jesus Christ and the Holy Spirit. Imagine yourself, nasa korte ka. God the Father is the judge. I think nasabi ko na sa inyo noon. Sa kanan, God the Father is God the Son, na abogado mo. Meanwhile, sa tabi ni Jesus Christ is the Holy Spirit assisting Jesus Christ sa kaso mo. Sa mga bigatin na kaso, kailangan talaga ng assistant. Okay? Lalo na pag sa kaso mo, na tayo, na ina-accuse tayo ng demonyo. Haba ng lista niya, di ba? Haba ng lista niya. Kaya kailangan talaga ni Jesus Christ yung Holy Spirit beside Him. But the Holy Spirit, maski pa gano'ng karami yung kasalanan mo, the Holy Spirit makes me go to Jesus Christ. Sabi niya, remind mo nga si God the Father na natatandaan mo yung that time na in-accept ka na Diyos ka niya, ng tao nito. Sabihin mo nga God the Father, para i-remind siya. Okay? Once the Father is reminded about what actually happened and you believe, kuha kagad siya ng gabel ng God the Father, bang! Case dismissed. Ayan ang trabaho ng Holy Spirit. He assists Jesus Christ. Ang nagpadala sa kanya si Jesus Christ. Okay? Jesus Christ had to leave so that the Holy Spirit can come. Okay? Pero tanong dito, what Jesus Christ went up to the cross. He hung on the cross. And then we ask and we believe. Pero worthy ba tayo sa ginawa ni Jesus Christ? No, definitely not. We're not worthy.
up to now. Pero it boils down to your advocate talaga, Jesus Christ. He did everything for us. And the only thing we have to do is believe and put our faith on Jesus Christ. And the Holy Spirit assist us. Kung may mga kasalanan tayo, may mga nagawa tayong something, the Holy Spirit will automatically convict us. Di ba? Yan ang Holy Spirit sa inyo. Alam niyo, nung di pa ako Kristiyano, di pa ako nagbabasa ng Bible. Di ko talaga maintindihan ang Holy Spirit. I was born and raised as Catholic, although my parents were not practicing Catholics. Pag may okasyon lang, yung tawag na may mga, ano tawag sa Catholic? Anyways, ganun lang. Diyan kami nagsisimba. Or, I went to school, to all-boys school. Napipilitan lang, somehow. I see all this, yung cross, yung passion of the cross. Ayun, tawag lang. Procession of the cross. Pag nag-rosary ka, hindi natin alam, nanakaroon sa atin. Station of the cross, mga ganun. Anyway, hindi ko na alam yung mga bagay na yan. I always thought ang Holy Spirit is a myth. It is a myth. Idea, it. Pero I realized that pag reading the Bible, continuing to study, the Holy Spirit is a Him. Hindi siya bagay, but tao siya. He's a God actually. Okay? So the Holy Spirit is not it. He is a Him. Sabi ni Jesus Christ sa John 16:8, pagdating ng Espiritu, papatunayan niya sa mundo na mali ang idea na tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid at sa paghatol ng Diyos. So again, ang Holy Spirit is not an it, He is a Him. So, person ng Holy Spirit. So, may mga characteristics siya. May mga characteristic ito kasi may personality siya eh. Okay? Number one, he is intelligent. Okay? May will. May will. Siya, ano ba ang will sa Tagalog? Ano ang will sa Tagalog? Buot yun. Ha? Buot. Buot. Yeah, buot. And then may emotion. Yan mga inuupuan nyo. Kung makakapagsalita yan, maglireklamo niya, ang tigat din naman. May emotion ba yan? Wala. Di ba? Okay? Yung tricycle ni Osmer, yung si Buninay, yung Muntikal, may emotion ba yun? Pero paminsan, kinakausap mo, yung pinagawa siya pa daw, di ba? Am I right? Am I right? Kasi nagyayari yun, bigaw, pagdam na. Di ba? Pero wala yung emotion. Okay? Ang mga aso, may emotion ba yan? Yes, may emotion yan. Nagtatampurin ng mga ayam. Ang mga pusa, may emotion. Pero ang pusa, hindi ako makipusa eh. Ang trabaho lang kasi ng pusa is to sleep. Slave, hey, feed me already, matutulog pa ako, balik. Ayan ang pusa. Amay na. Okay? Ang mga aso talaga, pag umuwi ka, makikita mo lalapit ka sa'yo, tigigil ka kayo ng lutot niya, di ba? Kasi kung nandito ka na, sa tama, I'm happy, di ba? May emotion sila. Okay? So God, the Holy Spirit, is a person. The Holy Spirit has emotion. The Holy Spirit has a personality and the Holy Spirit is intelligent. Okay? Sa 1 Corinthians 2:10, sabi dyan, sa ating pinapaalam ng Diyos, ang secret niya sa tulong ng Espiritu niya. Inaalam ng Espiritu ang lahat ng bagay kahit ang mga nasa isip ng Diyos. So alam ng Holy Spirit mga thoughts ni God. Okay? Alam ng Holy Spirit. Of course, planning God. So, also, ang Holy Spirit has a will. Ayun, kalooban. Kalooban, buot. Sa Tagalog, kalooban. Okay? Sa Corinthians 12, sabi lang, the Holy Spirit gives gifts. Yung tinatawag na spiritual gift. Binibigay niya ito sa mga tao na kung sinong gusto lang niya. Hindi lahat nabibigyan ng mga gifts na ito. Okay? Ang Holy Spirit ang nag-decide kung sino ang gusto niya bigyan ng spiritual gifts.
sa mga nag-worship sa Kanya. So the Holy Spirit has a will. Also, the Holy Spirit has emotion. He can be grieved. The Holy Spirit can be grieved. Nagdadalamhati yan. He can be quenched. Napawin, napag-aralan natin ito. And He can be resisted, nalalabanan. Okay? And He can also be lied to. Nakakapagsinungaling tayo sa Holy Spirit. Tayo ang gawain natin, according to the command of Jesus Christ, is to spread the gospel. Pag nag-share tayo, mag-witness sa mga taong hindi, sa mga tao, hanggang lip service lang tayo. Di ba? We leave it up to the Holy Spirit kung yung taong yan na napag-share natin is masisave o hindi. The Holy Spirit decides who gets saved. Alright? Pero, as we have discussed with those men, there is this group. Again, may mga grupo naman. They are called Calvinistic group. John Calvin ang founder ng grupo ito. They claim na no matter what you do, wala kang choice. Pag pinili ka ng Diyos na masave, save ka talaga. You have no free will. Ang Diyos lang nag-decide. So, mga tao, wala kang option. Ganun lang. Basta, pag nag-decide ka na save ka, whether you do good or do bad, wala. Assign na ba? Predestined na ang buwan mo, ang destination mo. There's that group. Yes, there's that group. Calvinism. You look it up. If you're interested, look it up. Calvinism. Okay? Kaya nga tayo pag nag-share o witness tayo, we need to pray to the Holy Spirit na bigyan siya ng chance yung taong yun na sinishare natin para ma-save and they become a believer like us. Sa Romans 8:16, ang Espiritu ng Diyos kasama ang Espiritu natin na nagsasabing mga anak tayo ng Diyos. Okay? Romans 8:16. Mga anak ba kita ng Diyos? Right? Yes. If you have the Spirit of God living in you. Di ba when I guess, nangyari na sa inyo, if you encounter somebody, and then you find out na Christian pala siya, parang you get excited, and then you talk, you discuss, you fellowship, parang luksong dugo ng Holy Spirit. Kasi nasa yung Holy Spirit, nasa kanya yung Holy Spirit niya. You get happy. And you discuss things, spiritual things. Naalala ko tuloy na ako si Christian na eldest. When he was born 1990. And then, when he was born, nandun ako, pero I left again for the States after his birth. Nakita ko siya ulit, 1992 na. 2 years after. Okay? But ang communication namin, wala pa ng Facebook, wala messenger, wala texting. Ang binabayad ko sa telepono, long distance. $300, $500 a month para lang makausap ko pamilya ko dito sa Pilipinas, sa Cebu. Okay? Pero nung umuwi na ako, 1992, and excited ako, syempre. And then I called my son, Christian, lapit ka na lang ako. Because yan ang gusto ko. Okay? And again, like Rina, if you have the Holy Spirit and that person will make us the Holy Spirit, there is joy. Magdagdag kayo. Ganon ang luksong dugo with the spiritual version. Okay? Okay, so the Bible, also the Bible tells us that the Holy Spirit seals us. Okay? The Holy Spirit seals us. So Ephesians 1:13. Can I play this? You play that way? Can you? Okay. So Ephesians 1:13, sabi dyan, sa verse 13, kayo rin, nakasama kayo sa mga pinili ng Diyos nung narinig nyo at pumitay ang gospel na nagpunta sa inyo. Naniniwala kayo kay Christ na nilagyan kayo ng tatak, yung Holy Spirit na
na pinangako niya, yun ang katunayan na Diyos na ang may-ari sa inyo. Sa 14, ang Espiritu ang guarantee na tatanggapin natin ang promise ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Siguradong palalayain na tayo lahat. Praise God. Anong ibig sabihin dito ni Paul? Si Paul ang sumulat ito. Epistle of Paul ito. Kasi unang panahon, when, let's say yung hari, he sends a message, okay? The way they do it, yung message, sinisil yan with hot wax. Okay? Yung hot wax, habang mainit pa, binababa o pinapatong yung signet ring ng hari na to specify na ito galing sa hari. And only those kung saan yung papunta yung message niyo, siya lang bumukas. Okay? Ganon. Until. Okay. Sa Philippine Embassy noon, when I send something na may panatagi ako para usage dito or SPA pa, yung document na papadala ko dito sa Philippine Embassy, mayroon niyang embossed seal. Mayroon rin niyang red ribbon. Okay? Ganon. Bago ka bago na tanggapin dito, kung wala yung seal, wala yung red ribbon, invalid yan. Okay? That is if you are from abroad. Okay? Or sa Amerika. So, pag may ganun na seal, di ka basta-basta makakapag-open ng document. Okay? For nyo, you could get prosecuted for it. So, pag sinabi ng Bible na you are sealed with the Holy Spirit, parang ang tatak ni God naka-imprenta na sa inyo. Though God has put His mark on you. Okay, kunwari, nasa airport kayo. Ang luggage nyo, luggages nyo, dapat na-ID tags yan. Otherwise, kasi kadalasan yan, para pare-pareho na. Di ba? Pare-pareho ng mga luggages, mamaya makukuha ka na kapareho. Pero 5 lang, hindi pala sa'yo. Di ba? Kaya may ID tags yan. Kaya you need mo ID tags sa mga luggage mo. Ang trabaho ng demonyo sa buhay natin is what? To destroy us. Okay? Pero once he sees na sealed na tayo ng Holy Spirit, once he sees the ID tags sa inyo, makikita niya ang nakasulat sa puso mo. Property of the Lord Jesus Christ. Di ba ito, patras kagad siya, makikita niya. Uy, andyan pala ang Holy Spirit sa ito, sa taong ito. Property of the Lord Jesus Christ. Okay? Yan ang ibig sabihin ng being sealed by the Holy Spirit. So sa Ephesians 1:14, it says there, the promised Holy Spirit who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His Holy Spirit. Oh, praise of His glory. Ang Holy Spirit ang i-deposit ni God sa buhay natin. Basically, what God is saying, hey guys, I mean business. Okay? Kaya nag-iwan ako ng deposito sa inyo to show you na mahalaga kayo sa akin. Inalamig naman kayo. Tignan mo ba? Okay. And one day you will join me in heaven. Yan ang promise ng Diyos sa akin. Let's look at verse 26 sa John 14:26. Going back sa text natin. John 14:26. Dadating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Ipapadala siya ng Ama sa pangalan ko at ituturo, ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng mga sinabi ko. So, dineposit ang Holy Spirit to help us remember the words of Christ. And how do we do it? How do we do it nowadays? Through the Bible, di ba? Kaya, when we start our service, we always ask the Holy Spirit to illuminate or maging maliwanag sa atin ang mensahe ng Diyos. Amen? Amen. Kaya again, inuulit ko sa inyo, read your Bible. Huwag na lang basta-basta isingit yan sa pinipilit nyo na kalimutan nyo, managin nyo lang dyan.
read your Bible. You read it with the guidance of the Holy Spirit. Pray to the Holy Spirit kung may mga bagay na di mo maintindihan. Diba? Kung may mga bagay na medyo marami na mga options ngayon to add para makapag-aral ka ng NP. And one of this, if you want to write this down, at this I refer to this site, godquestions.org. godquestions.org. Search nyo lang kung anong gusto. Keyword, Jesus Christ, salvation, whatever, you know. Or even, ito mga nangyayari ngayon. They're very practical. So, God questions, one word yan, .org. Okay? Tayo, have you guys ever experienced nasa church kayo? I think Brother Mel mentioned this one time. Habang nag-preach ang pastor, parang patama sa inyo. Diba? Parang patama. I remember you preaching about this. Kaya tuloy parang masama ang tingin mo sa pastor. Maritis man siguro ni pastor. Alam man niya ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Okay? That's the Holy Spirit. It is convicting you na kung ano, alam niya ang mga nangyayari sa buhay mo. Ngayon, alam niya, nakikita niya. That's the Holy Spirit. Alam mo rin niya ngayon ang iniisip niyo, even right now. Okay? More than 30 minutes naman Kuya Duro. Kung naman. Am I right? Hindi, no? Okay lang. So mga 2 hours na kita. 2 hours na. Okay? Kaya pa. Balita, ang Holy Spirit lives in us, in you, in me, and all those who believe in Jesus Christ. Amen. One important thing, bago tayo magtapos. Bago tayo po, so, 1 hour 45 minutes. One important thing, have you heard about exorcism? Ooh, really? Exorcism, alam niyo yan? Ha? Yan ang salita sa pagtaboy ng demonyo kung sinapiyan ka. Exorcism. Catholics have what they call exorcist. Siya ang nagtataboy ng demonyo kung sinapiyan ka. Bakit kaya kadalasan ng mga sinapiyan? Catholics, non-evangelicals, non-believers. Bakit? I think my idea is right. Because of the absence of the Holy Spirit. Remember, God seals you. And ang devil, hindi basta-basta makakusas you. Why? Because he will see the identity in you. Okay? Sealed by the Spirit of Jesus Christ. Property of Jesus Christ. If you have God living in your life, if God is in us, who can be against us? Romans 8:31. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Alamin natin na God is not in a timeshare business. If the devil really attempts, even he attempts, he will see the identity. Only if you are a believer. Amen? Only if you are a believer. Okay. Ang tanong, do you have the Holy Spirit God within you? Alam niyo ba, sigurado ba kayo, okay, na ang Holy Spirit is in control of you, or is the world, meaning ang kultura natin, ang society natin, is in control of you? But I think all of us here have the Holy Spirit. Once we accepted Jesus Christ to live in us, the Holy Spirit is here. Sealed na kayo. Kasi kung hindi, you can be possessed by the devil. I'm just being practical, okay? I mean, you don't want to ignore this kasi nakakatakot talaga. Right? Alright. So, okay na tayo sa lessons natin ngayon? Actually, mahaba pa ito eh. I really want to push on, pero it will take another hour and a half to go. So I'll just cut this. Hanggang dito na lang tayo. Okay.
Okay na tayo sa lesson natin. But, okay, I will play this video. The last one ko, play that. May sound ba? The next one. Bago tayo matapos. You want to take a look at it? No, the next one. Sige pa. Ito siguro, sige na, play. When and how do we receive the Holy Spirit? The Apostle Paul clearly taught that we receive the Holy Spirit the moment we receive Jesus Christ as our Savior. 1 Corinthians 12:13 declares, "For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink." Romans 8:9 tells us that if a person does not possess the Holy Spirit, he or she does not belong to Christ. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Ephesians 1:13-14 teaches us that the Holy Spirit is the seal of salvation for all those who believe. Having believed, you are marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. These three passages make it clear that the Holy Spirit is received at the moment of salvation. Paul could not say that we were all baptized by one Spirit and all given one Spirit to drink, if not all the Corinthian believers possessed the Holy Spirit. Romans 8:9 is even stronger, stating that if a person does not have the Spirit, he does not belong to Christ. Therefore, the possession of the Spirit is an identifying factor of the possession of salvation. Further, the Holy Spirit cannot be the seal of salvation if he is not received at the moment of salvation. Many scriptures make it abundantly clear that our salvation is secure the moment we receive Christ as Savior. This discussion is controversial because the ministries of the Holy Spirit are often confused. The receiving and dwelling of the Spirit occurs at the moment of salvation. The filling of the Spirit is an ongoing process in the Christian life. While we hold that the baptism of the Spirit also occurs at the moment of salvation, some Christians do not. This sometimes results in the baptism of the Spirit being confused with receiving the Spirit as an act subsequent to salvation. In conclusion, how do we receive the Holy Spirit? We receive the Holy Spirit by simply receiving the Lord Jesus Christ as our Savior. When we do receive the Holy Spirit becomes our permanent possession the moment we believe. Got questions? The Bible has answers, and we'll help you find them. Again, may mga Bible questions kayo, go look it up. Got questions, that's OSU. Okay, you will learn a lot from this website na ito. Okay? So, lahat naman tayo has the Spirit of Jesus Christ here. Mga Christians na tayo, di ba? So, wala na akong i-invite. So anyway, nagkahinda lang tayo dito. Okay, nagkahinda medyo, alam ko nagugutom na kayo. Alright? So, we'll end this service. Masalamat muna tayo kay God. Dito na tayo. Sige, end natin itong message nito. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, for your word. Thank you, Lord, for giving us the Holy Spirit. We know, Lord, that we are sealed. We know that one day, Lord, you possessed us, and one day you will take us home to be with you, O God. Yes. Thank you, Lord, that we are your children. Thank you, Lord, for loving us, encouraging us, and we also pray that you will give boldness to us so that we may share what we have, Lord God, out there, so that others too will believe in your Son, Jesus Christ. All this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat po sa ng Diyos. Isahin ang ating Panginoon, ating po ipag-aaralan. Napakaganda po na tayo po ay taglay natin ang banal na Espiritu sapagat yan po ang silyo, tatak ng ating kaligtasan. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa dakilang mensahe na ating po
bigas sa hapon ito. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay nilako sa sunod na bahagi ng ating gawain, ang bahagi po ng pagbibigay para po sa gawain ng ating Panginoon. Through giving, tayo po ay sa pamamagitan po ng Espiritu ng Panginoon, Espiritu ng Diyos, na nag-uudyok sa atin na pag tayo po ay nagbibigay para po sa gawain ng ating Panginoon. Sa Bible po, mga kapatid, isang mag-asawa si Ananias at Sapphira, sila po ay nangako na magbibigay sa gawain. Ngunit nang dumating na po ang blessing po nila, na bigla na po ang kanilang lupa, sila po ay nagsinungaling. At ang sabi po ng Apostol Pedro doon, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa Diyos, sa Santo Espiritu. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sa hapon ito tayo po ay magbibigay audio po ng Santo Espiritu sa atin, pinapaisip sa atin ng Panginoon na patuloy i-spread, ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. I-share po natin. Sabi pa nga sa ating po napakinggan, pag nag-share tayo, i-pray natin sa Holy Spirit na ang ating pong sinisiran, ang Espiritu ng Diyos ang siyang mangusap sa kanila. Amen? Nag-share tayo at i-pray natin na tulungan tayo sa Espiritu. Ang Espiritu ng Panginoon ang magkukonvict po, ang maghihipo sa ating pong nasiran. So, ganun po mga kapatid. Kaya sa hapon ito, tayo magbibigay, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise God, Ina Ama, magkapaligiran sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, at sa pamamagitan ng Santong Espiritu, patuloy na buudyok sa amin, na sa aming pagbibigay, pagtulong, sa gawain Panginoon, alam ko namin marami pang naghihintay ng mga tao, gustong makinig, gustong tumanggap ng ebanghelyo ng ligtasan. Through our giving, Lord, gamitin niyo po ito, Panginoon, upang patuloy na spread ang good news sa lahat ng tao. Pagpalain po ang ating kapatiran na tuloy-tuloy po, Panginoon, ang kanilang desire na may taas ang banal mong pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa hapon ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Salamat sa ating Panginoon sa ating pinatapos na samba sa ating Panginoon. At ang ating mga announcement, doon din, this coming Wednesday po mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating midweek service, prayer. So, praise God, this coming Sunday, tuloy, balayan kita, hindi na natin pagkanhi, itong Domingo, alas 2, alas 4, alas 5. Tapos, balayan kita mag-invite, damo natin mga tracks, invitation, maghahatag kita magkabutan ko, i-pray natin, yan natin, tatagan yung mga tracks, mga leaflets, for invitation, i-guide nila ang Espiritu ng ating Panginoon. So, coming Sunday, excited naman kita magkabutan ko, pag-take ang communion, makabutan po pakikipag-isa sa ating Panginoon. Kasi kami sa hindi po makabutan po mag-invite kita yung mga loved ones, mga kabutan po. Punuhay na, tayo po ay tumayo para sa ating last. God is exalted. Our King is exalted. Yes, Lord. You are exalted, O God. He is exalted, the King is exalted, O God. How about praise Him? He is exalted, forever exalted, and I will praise Him.
Praise God. Ang lahat naman sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. O pagdakilan, pagpalang Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo pong pagkabay patnubay sa amin sa pagkatapos po ng inyong gawain sa hapon ito. Hindi po kami sana pong pinalakas sa aming pananampalataya. Po kami makapagpatuloy na harapin ang aming paglilingkod sa inyo po sa mga darating pang araw. Patuloy namin ganangin na patuloy niyo po kami bendisyonan, ipanatili sa aming mga puso, isipan at kapayapaan, maging sa aming pansamantalang pag-iwalay sa mga oras na ito. Ingatan niyo po kami makarating sa kanyang mga tahanan. Gabayin niyo po kami na susunod na linggo o mga gawain. Samahan niyo po kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.